Alam mo ba kapatid, na kahit araw-araw kang nakikinig ng Word of God, posible pa rin na walang pagbabago sa buhay mo. Bakit? Hindi po dahil mali ang salita ng Diyos, kundi dahil sa kondisyon po ng puso natin. Mga kapatid, mababasa natin sa Matthew chapter 13 verse 3 to 9 and 18 to 23 na nagkwento po ng isang parable ng Panginoong Yesus tungkol sa isang magsasaka na nagasik ng binhi. Ang binhi dito na tinutukoy ay ang salita ng Diyos at ang lupa ay ang puso ng tao. At may apat na klase ng lupa. Una, sa tabi ng daan. Matthew chapter 13 verse 19, narinig ang salita pero hindi naintindihan, kaya inagaw agad ang kaaway. Ito yung pusong sarado, walang desire makinig o magbago. Pangalawa, sa mabatong lupa. Sabi sa Matthew chapter 13 verse 20 to 21, masayang tinanggap pero walang lalim. Nung may problema, bumigay agad. Sabihin, temporary lang, walang root. Pangatlo naman po sa matinik na lupa, Matthew 13:22, narinig ang salita pero nasakal ng worries at kayamanan. Distracted heart, mas inuuna ang mundo kaysa sa Diyos. Sabi nga po sa 1 John 2:15, do not love the world. At pang-apat, sa matabang lupa, Matthew 13:23, nakinig, naintindihan, nagbunga. Ito ang pusong handang sumunod at magbago. Kapatid, ang katotohanan ay hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Sabi po sa Isaiah 55:11, hindi ito babalik na walang bunga. Pero ang tanong kapatid, anong klaseng lupa ang puso mo? Parang si Judas po, si Judas Iscariote, nakinig sa Panginoong Hesus pero hindi nagbunga. Pero si Apostle Peter po, nagkamali man pero nagbago at ginamit ng Diyos. Ang tunay ng Kristiyano kapatid ay hindi lang nakikinig. Sabi po sa James chapter 1 verse 22, be doers of the word, not hearers only. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, hindi sapat ang attendance lang. Kailangan ng transformation ng puso mo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo kapatid. Anong klaseng lupa ang puso mo? At hilingin mo sa Panginoong Hesus na baguhin mo ang puso mo. Nagawin niya itong gaya ng isang matabang lupa na handang tumanggap at lumunga. Dahil sa huli kapatid, ang tunay na sukatan ng pananampalataya ay hindi po sa naririnig mo, kundi sa buhay na nagbabago kay Kristo. Amen?